Maligayang pagbabalik! Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang part 2 ng The Walking Dead. Daryl Dixon, sumiklab ang kaguluhan sa loob ng tren habang ang mga pasahero ay sumisigaw na parang nahingi ng tulong upang makatakas sa kanilang magulo na buhay. Habang naguguluhan si Isabel sa sitwasyon, nakita niya ang isang tao sa platform na gumagalaw ng matigas, umaatake sa mga dumadaan. Sa takot, agad siyang lumingon at tumakbo palabas ng istasyon at mas naging magulo ang mga lansangan. Ang ilan ay nakulong sa mga sasakyan, bahagyang kumikibot. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang isa ay nagpakita ng madugong-duguan na mukha. Namutla si Isabel sa takot. Sa panonood ng mga natarantang tao na dumaan, hindi niya naintindihan kung ano ang nangyari sa lungsod nang biglang bumilis ang isang kotse na nagpatumba sa isang zombie. Dumating na ang kanyang kasintahan na naglalayong ilayo siya sa Paris. Gayunpaman tumanggi si Isabelle. Hindi niya maaaring iwanan ang kanyang kapatid na babae upang ayusin ang kanyang sarili. Pag-uwi upang sunduin ang kanyang kapatid na babae, silang tatlo ay nagsimulang maglakbay palabas ng Paris. Sa isang rest area, biglang masama ang pakiramdam ng kanyang kapatid. Naiinis ang nobyo ni Isabelle at lumayo na naghinala ng impeksyon sa zombie virus. Sa patuloy na pagtatanong ni Isabelle, buntis pala ang kanyang kapatid. Hinila ng kanyang kasintahan si Isabel sa isang tabi na pinagtatalunan na ang kondisyon ng kanyang kapatid na babae ay hindi angkop para sa mahabang paglalakbay, lalo na dahil ang kanilang destinasyon ay walang mga medikal na pasilidad. Iminungkahi niya na iwanan nila siya sa isang klinika sa daan. Nagkunwari si Isabel na sumang-ayon, ngunit palihim niyang kinuha ang mga susi ng kotse mula sa bulsa ng kanyang kasintahan habang ito ay ginulo sa isang tawag. Nagmaneho siya kasama ang kanyang kapatid. Para kay Isabelle, hindi kailanman mapapantayan ng 100 boyfriend ang kahalagahan ng kanyang kapatid. Ang kanyang paggunita ay biglang nahinto nang huminto ang kanilang cart, tumangging sumulong. Biglang sumabog ang isang malaking grupo ng mga zombie mula sa isang kalapit na eskinita. Nagtense ang lahat, hawak ang kanilang mga armas. Si Daryl lang ang nanatiling kalmado. Kinalas niya ang asno at, sa isang putok ng baril, nagulat ito sa isang sprint, inilabas ang buong sangkawan. Bagamat nakatakas sila sa agarang banta, kailangan na nilang magpatuloy sa paglalakad. Sa pagdaan sa isang abandonadong nayon, nakarinig si Daryl ng sipol mula sa likuran. Paglingon niya, isang palaso ang dumaan sa kanyang balikat. Mabilis niyang hinabol ang silweta ng umatake, ngunit hindi inaasahang tumambang. Nang bumagsak si Daryl, mabilis siyang napalibutan ng isang grupo na armado ng mga armas. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang abandonadong kampus ng paaralan. Ang pasukan nito ay pinalamutyan ng mga ulo ng zombie na nagdagdag ng malamig na hangin sa dating marangal na paaralan. Sa loob, nakilala ni Daryl ang pinuno ng mga bata, si Lou, isang matalinong nakaligtas na madalas sumipi ng Biblia. Nang mapansin iyon, ibinunyag ni Isabelle ang pagkakakilanlan ng kanyang madre at maling inangkin na si Daryl ay isang pari. Ang kanilang diskarte ay gumana at ang kilos ni Lou ay lumipat mula sa lamig tungo sa pagtanggap. Hindi lamang niya pinakawalan ang mga bono ni Daryl, ngunit pinangunahan din niya sila sa isang paglilibot sa loob na ipinakita sa kanila ang dose-dosenang mga bata na naninirahan doon. Bukod sa pangangalap ng mga panustos upang mapanatili ang kanilang sarili, ipinagpatuloy din nila ang kanilang pag-aaral araw-araw. Hindi napigilan ni Isabelle na bumulala sa mga nagawa ni Lou. Nanginginig ang kanyang ulo, dinala siya ni Lou sa silid sa likod kung saan nakahiga ang isang elder, ang kanilang mentor, na kumuha ng mga batang walang tirahan at tinuruan silang mabuhay na may malubhang karamdaman. Sa kasamaang palad, ang matanda ay nagkasakit ilang buwan na ang nakalilipas. Ang tanging paraan ni Lou ay ang tapat na manalangin sa tabi ng kanyang kama araw-araw, umaasa sa kanyang paggaling. Hindi nakakagulat na siya ay malugod na tinatanggap sa isang pari at isang madre. Habang papalapit ang gabi, ang lahat ng mga bata ay nagtipon sa paligid ng mahabang mesa, handa na para sa hapunan. Pinili ni Laurent ang isang lugar upang maupo, ngunit mabilis na itinaboy ng isang sidikik boy sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Lou na ang upuan ay nakalaan para sa isang kasamang nasa labas sa mga misyon. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Daryl na marahil ay dapat silang magdasal bago kumain. Si Daryl, na nagbabalak kayo bilang isang pari, ay hindi madaling tumanggi at awkward na nagbahagi ng ilang personal na pagmumuni-muni. Habang pinag-iisipan pa ng lahat ang kanyang mga salita,
Nabigla sila sa malakas na slurping ng sopas ni Daryl. Ang mga bata, palaging romantiko, ay tumawa at nagsimulang gayahin ang kanyang nakabubusog na paghigo. Pagkatapos ng filling meal, nagtanong si Daryl tungkol sa lokal na transportasyon. Sinabi sa kanya ni Lou ang tungkol sa isang Amerikanong nakatira sa isang kastilyo sa burol na nagmamay-ari ng isang mahusay na kabayo. Gayunpaman, inihalin tulad niya siya sa isang dragon mula sa mga alamat, madalas na bumababa sa burol upang salakayin ang kanilang mga supply. Nagpahayag si Daryl ng pagnanais na makilala ang lalaking Amerikano na ito, ngunit nag-aatubili si Lou na hayaan siyang makipagsapalaran dahil ang kanilang mga nakaraang pagtatangka sa pagsalakay ay palaging nauwi sa kabiguan. Biglang binanggit ni Daryl ang sakit ng kanilang mentor na idiniin na kung walang gamot, maaaring hindi na magtatagal ang mentor. Nag-alinlangan si Lou pagkatapos ay atubiling pumayag. Gustong sumali ng Sidikik Boy, ngunit mahigpit na tumanggi si Lou. Pagsapit ng gabi, nanood si Daryl at ang mga bata ng isang American soap opera. Sa gitna ng pagtawa, naging mapagnilay-nilay si Daryl na inaalala ang panonood ng parehong palabas kasama ang kanyang kapatid noong mga bata pa sila. Nang oras na para magretiro, hindi napigilan ni Isabel na maghinagpis kung gaano kaawa-awa ang mga bata na hindi napapansin kung ano ang dating mundo. Daryl, gayunpaman, nakita ito sa ibang paraan. Naniniwala siya na mas mabuting huwag nilang pag-isipan ang mundong hindi nila kilala. Ang kaisipang ito ay nagbalik kay Isabel sa kanyang mga alaala. Matapos iwanan ang kanyang kasintahan, kasama ang kanyang kapatid na babae, sinadya nilang humingi ng tulong medikal, ngunit natisod sa isang ambulansya na may zombie sa loob. Nakagat ang kapatid niya habang sumasakay sa sasakyan. Sa gulat, tumakas si Isabel kasama ang kanyang kapatid sa isang kumbento, kung saan inalagaan ng isang madre ang mga sugat ng kanyang kapatid. Sa paghula ng mabilis na zombification, hinimok ni Isabel ang kanyang kapatid na hawakan, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa hindi pa isinisilang na bata. Himala, nakaligtas ang kanyang kapatid hanggang sa ipanganak ang bata bago naging zombie. Samantala, papunta sina Daryl at Lou sa kastilyo ng bundok. Inihayag ni Lou na ang kanilang huling pagsalakay doon ay 1 buwan lamang ang nakalipas at siya lamang ang nakaligtas. Doon namatay ang kapatid ng Sidikik Boy. Upang maligtas ang damdamin ng lahat, sinabi ni Lou na siya ay nasa isang misyon, kaya ang kanyang upuan sa mesa ay nanatiling bakante. Pagdating sa mga tarangkahan ng kastilyo, wala silang nakitang tubig kundi isang moat na puno ng mga zombie. Itinaas ang drawbridge na nagpapahiwatig na ang pagpasok ay magiging mahirap. Hinanap nila ang isang kalapit na kabin para sa mga tuol, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ikinulong ni Daryl si Lou sa loob, sa paniniwalang mas ligtas siyang pumasok ng mag-isa. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga tuol upang matagumpay na masukat ang drawbridge. Sa pagpasok sa kastilyo, nakita ni Daryl ang isang matibay na kabayo, ngunit nanatiling maingat. Hinalughog niya ang mga silid hanggang sa matagpuan niya ang isang maliit na bodega na puno ng mga medikal na supply. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng sigawan mula sa basement. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang isang batang lalaki, isa sa mga kasama ni Lou sa pagsalakay. Tuwang-tuwa, naghanda si Daryl na umalis kasama niya nang may bala na tumama, sa wakas ay lumitaw na ang may-ari ng kastilyo. Nagtago si Daryl sa basement, nakaharap sa isang standoff. Hindi malutas ang sitwasyon, iniabot niya ang kanyang baril sa bata. Inutusan siyang takpan habang siya ay sumugod mula sa basement. Si Lou, na nakakulong sa madilim na silid, ay biglang nakarinig ng mga yabag na papalapit. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang busog at palaso, sabik na pinagmamasdan ang pinto. Samantala, sa loob ng kastilyo, matagumpay na nakamanyobra si Daryl sa likod ng may-ari ng kastilyo. Kinuha ang sandali habang nagre-reload ang lalaki, tumakbo siya pasulong at pinasuko siya. Nang marinig ang accent ni Daryl, tuwang-tuwang isiniwalat ng may-ari ng kastilyo na siya rin ay isang Amerikano. Binanggit niya ang pagkakaroon ng maraming pagkain at nag-alok na ibahagi ito kay Daryl. Gayunpaman, ang nag-aalala kay Daryl ay ang ugali ng may-ari ng kastilyo na salakayin ang mga lokal na supply na pinipilit ang iba sa mga desperadong sitwasyon. Nakiusap ang may-ari ng kastilyo na ipinaliwanag na ang kanyang mga aksyon ay udyok ng pangangailangang mabuhay at bumalik sa kanyang pamilya. Hindi na tinag si Daryl at nagpa siyang ibalik siya kay Lou para hatulan. Natakot ang may-ari ng kastilyo na inihayag na mayroon siyang 4 na anak na naghihintay sa kanya sa bahay,
Ngunit pinayuhan siya ni Daryl na huwag mag-harbor ng anumang ilusyon, bumagsak ang kanyang bayan ilang taon na ang nakararaan. Naputol ang mukha ng matanda nang maalis ni Daryl ang lahat ng gamit. Habang tumatawid sila sa drawbridge, biglang nabasag ang mga gulong ng cart na naging sanhi ng pagkahulog ng ilang lata ng gasolina sa moat. Habang abala si Daryl sa pag-aayos nito, sinubukan ng may-ari ng kastilyo na nakawin ang kanyang rifle. Sa sumunod na pakikibaka, pareho silang nahulog sa moat na puno ng zombie. Si Daryl, na mas mapalad, ay nagawang palayasin ang mga zombie sa pamamagitan ng matalim na pag-atake, habang ang may-ari ng kastilyo ay naiwang nakabitin sa isang lubid na walang magawang nilamon ng mga zombie sa ibaba. Sa wakas ay naalis ni Daryl ang isang espasyo at itinutok ang kanyang baril sa mga nahulog na lata ng gasolina na pinunasan ang marami sa mga nakapaligid na zombie. Nang magsimulang magtipon ang mas maraming zombie, isang matalim na palaso ang lumipad. Pagtingin niya, nakita niya si Lou at ang sidekick boy na dumating para tumulong. Mabilis na inakyat ni Daryl ang pader ng kastilyo gamit ang lubid. Hindi napigilan ni Lou na asarin siya, nagtatanong kung kaya niya ba talaga itong hawakan ng mag-isa. Sa sandaling iyon, natuklasan ng sidekick boy ang kanyang kapatid na naging zombie sa moat at napagtanto na nililin lang siya ni Lou. Si Lou, tahimik, ay itinaas ang kanyang busog upang wakasan ang paghihirap ng kapatid na zombie, ngunit hindi niya magawang barilin. Sa huli, si Daryl ang kumuha ng shot, tinulungan siyang lutasin ang masakit na sitwasyon. Ang grupo ay bumalik sa kampo ng paaralan na may dalang mga supply, ngunit nalaman lamang na ang tagapagturo ay namatay na. Si Lou ay nalulula sa kalungkutan at gulat. Kung wala ang mentor, hindi sila sigurado sa kanilang kinabukasan. Hinikayat siya ni Daryl, sinabing nagawa na niya ang mabuti sa ngayon at hinimok siya na magpatuloy. Matapos dumalo sa serbisyong pang-alaala, nagpahayag si Laurent ng pagnanais na manatili at manirahan doon, ngunit pilit siyang pinaalis ni Sister Isabelle. Iniisip ng maliit na batang lalaki kung siya ba ay talagang ganoon ka-espesyal. Ang mga mata ni Isabelle, matatag at tiyak, ay naghatid na ang kapanganakan ni Laurent ay walang kulang sa isang himala. Sa katunayan, ang sanggol na lalaki na ipinanganak ng kapatid na babae ni Isabelle, bago naging zombie ay si Laurent na ngayon ay lumaki na. Hindi lang siya, ngunit lahat ng mga madre at pari sa kumbento ay naniniwala na si Laurent ang pinaka-espesyal na nilalang. Muling umalis ang grupo, determinadong tumungo sa kanilang destinasyon, hindi alam na ang kanilang matandang kaaway, ang may tatoo na pinuno, ay dahan-dahang sumusunod sa kanila. Tunay na karapat-dapat ang Paris sa reputasyon nito bilang isang world-class na sentro ng sining. Kahit na ang mga residente nito ay naging mga zombie, maaari silang walang putol na magsagawa ng isang symphony. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa paaralan ng Apokalipse, dumating si Daryl at ang kanyang mga kasama sa isang lungsod. Si Sister Isabelle, na dating nakipag-ugnayan sa isang lokal na tagapag-ugnay sa pamamagitan ng radyo, ay nagpasya na makipagkita muli sa kanila. Mabilis silang nakarating sa pasukan ng isang opera house. Pumasok sina Daryl at Isabel habang tinuturuan si Laurent at ang batang madre na manatili. Habang tinutulak nila ang pinto, lumitaw ang isang kulot na buhok, albo na matandang lalaki na naglabas ng hangin ng artistikong likas na talino. Nais ni Isabelle na gamitin ang radyo ng opera house upang subukan at kumonekta sa hilagang komunidad, ngunit ipinahayag ng kalbo na artista na muling ginamit niya ang mga bahagi ng radyo para sa kanyang mga instrumentong pangmusika. Pagkatapos ay kinakabahan niyang tinanong kung gusto nila ang musika. Nalilito, sinundan siya ni Daryl at Isabel sa Grand Auditorium, kung saan napuno ng magulong musikang TikTok ang hangin. Sa kanilang pagkabigla, nakita nila ang hindi mabilang na mga zombie na tumutugtog ng iba't ibang mga instrumento sa entablado, kasama ang kalbo na artista na tuwang-tuwang nagsasagawa. Sumumpa si Daryl sa ilalim ng kanyang hininga nang makita ang mga zombie na nakatali sa instrumento na nakasetop kung saan ang anumang bahagyang paggalaw ay nag-trigger ng mga tunog ng musika. Isang gawa ng kabaliwan na isang tunay na sira-sira lamang ang maaaring mabuo. At bago natin ipagpatuloy, please like and subscribe, comment for part 3.